Good day everyone, it's me Charmaine. Nagluto ako ng chop suey, 2 itlog at okra na isinabay ko na lang sa sinaing para less na tayo sa gas. Nakikita nyo nga at iba ang ating background dahil andito nga ako sa tindahan kumain ng brunch. Kasi nga after ko magluto, sabay upo at kain na lang dyan. At pag may bumili, syempre pagbibilan, instant tindera na nga ang peg ko dito. And for today's video, may pag-usapan na naman tayong topic, ang kung paano i-control ang cravings sa low carb journey ko. Specifically sa low carb journey ko. Na para bang tumugma ang background ko sa pag-uusapan natin ngayon. Kasi nga malaking talagang factor ang tindahan pag-usapang mga cravings ko dati kasi halos lahat ng favorite ko nandito na. Kaya nga sobrang kinondisyon ko ang sarili ko, lalo na yung nag-start ako mag low carb, kung kaya ko ba talaga kasi araw-araw, syempre dito ako nakatira, araw-araw ko silang nakikita. So, naging challenge nga sa akin yun. At the same time, naging mas disiplinado na ako sa mga kakainin ko. So, sa mga low carber na tulad ko, na-miss mo na ba ang kanin, tinapay o sweet? Don't worry, lahat tayo dumadaan dyan. Pero may mga paraan para makontrol ang cravings habang naglo-low carb ka o tayo. Sa magto 2 months ko na paglo-low carb, ito na yung mga napansin ko kung paano ako nakakaiwas sa mga cravings ko. Unang-una sa lahat, alamin kung bakit ka nagke-crave. Minsan, hindi gutom ang dahilan. Minsan, dehydrated ka lang. Syempre, ang ginagawa ko, umiinom muna ng tubig at maya-maya nawawala na rin ang pagkagutom ko or kung anumang kinikrave kong pagkain. Pangalawa, kumain ng sapat na healthy fats. Avocado, eggs, butter, or coconut oil. Ito ang tutulong para busog ka ng matagal at hindi ka basta-basta mag-crave. Sa akin, eggs talaga ang pangunahin kong kinakain. Isinasama ko sa bawat ulam na inihahanda ko or iniluluto ko. And then, pag may mga meats, syempre yun, mas malaki talagang parte ang kinukuha ko sa meat. Depende sa ulam namin. Pangatlo, maghanap ng low-carb alternatives. Gusto mo ng dessert? Gumawa ng keto cheesecake o sugar-free chocolate. Maraming masarap na low-carb swaps. Pwede siyang i-research sa Google or kung may mga kilala kayong content creator na naglo-low carb, pwede nyong kayahin yung mga ginagawa nilang dessert. Pero sa akin, wala pa akong nagagayang dessert na pang low carb. Pang-apat, iwas sa mga trigger foods. Kung alam mong ma-attract ka sa tinapay, huwag mo munang i-stock sa bahay. So, dahil nga may tindahan kami, malaking challenge talaga sa akin to. Pero, thankful pa rin dahil hindi na ako na-attract sa mga paborito ko dito, matatamis, tinapay, biscuits, or yung mga sugary drinks. Kasi nga, ang itinatatak ko sa sarili ko, ang iniisip ko, masasayang lahat ng pinaghirapan ko pag babalik na naman ako sa dating eating habits ko. At ang panglima at ang pinakahuli, mag-focus sa reason mo. Lagi mong alalahanin kung bakit ka naglo-low carb para sa health, confidence, o energy mo. Yun ang motivation mo laban lang sa cravings. So, katulad nga ng sinabi ko kanina na sobrang laking challenge sa akin na may tindahan kami. And sobrang proud ko rin sa sarili ko na nalalabanan ko na yung mga cravings ko. Ang mga food na pinaka-favorite ko na dati nagpapatrigger, nagpapagain ng weight ko, ay kaya-kaya ko nang iwasan at hindi kainin kahit minsanan ay nagbabantay ako dito sa tindahan. Kaisa yan sa mga achievements ng buhay ko. Sa magto 2 months kong naglo-low carb, so far masaya at healthy naman ako. At syempre, tutuloy-tuloyin ko na to labanan ang cravings. So, hanggang dito na lamang po. Naway may natutunan po kayo. Thanks for watching. Please subscribe, like, and comments na rin for more videos about my low carb journey. Bye-bye!